Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw ko pong tagapakinig. Nagkita-kita po tayong muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Marsing, isang ina na namatayan ng asawa at anak na pinagbintangan na isang aswang. Paano niya po makukuha ang hustisya na kanyang hinahangad kung ang makakalaban niya ay hindi basta-bastang nilalang? Ano ang kahantungan ng kanyang pinaplano sa tulong ng isang binata na gagabayan siya hanggang sa dulo? Sama-sama po nating tuklasin ang hiwaga at misteryo sa kanilang baryo. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking channel na The Voice Addict para sa mas marami pang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisa na po natin ang kwento. Ma, naniniwala ka po ba sa akin na hindi ako pumatay sa apo ni Marcelo? Oo anak, naniniwala ako sa'yo. Alam kong hindi magagawa ng binata ko ang ibinibintang sa kanya ng mga tao. Mas kilala kita kaysa sa kanila. Eh bakit po may dugo ang kamay ko? Pati ang damit ko. Saka, bakit hindi ako umaalis sa tabi niya? Paano kung ako nga po yung pumatay kay Bert? Anak, naiisip mo lang yan dahil sa trauma na naranasan mo nang makakita ka ng bangkay. Hindi biro ang pinagdaanan mo ng araw na yun. Nakaturo ang lahat ng tao sa'yo dahil ikaw ang kanilang pinagbibintangan. Naguguluhan ka lang sa nangyayari at hindi makapag-isip ng maayos. Di po ba? Isang aswang si tatay? Kaya posibleng maging aswang din po ako. Anak, hindi yun totoo. Antingero ang tatay mo pero hindi siya aswang. Nagkamali ang mga tao sa paghihinala sa kanya at ganun din ang nangyayari sa'yo ngayon. Masasama ang mga tao, anak. Hinuhusgahan nila ang kanilang kapwa nang wala man lang silang hawak na ebidensya. Huwag kang magpapaapekto sa kanila dahil hindi tama ang kanilang ginagawa. Ma, natatakot po ako. Paano kung patayin din nila ako kagaya ni tatay? Hindi yun mangyayari, anak. Nandito kami ng Papa Mateo mo para protektahan ka. Hindi ka namin pababayaan. Gagawin namin ang lahat para hindi ka nila saktan. Al, nandito na sila. May mga dala silang apoy. Lulusubin nila ang bahay natin. Hindi pwedeng magtago lang tayo dito sa loob. Dahil baka hindi na tayo makalabas pa ng buhay dito. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan na nating umalis. Maganda na kayo. Sa likod tayo dadaan para wala makakita sa atin. Maingat na binalutan ni Marsing ng tela ang katawan ng kanyang anak. Tanging ang mata at ilong lang nito ang nakalantad. Ginawa niya ito para hindi makilala ng mga tao ang binata habang sila ay nasa labas. Nagmadali silang lumabas ng bahay at dumaan sa bintanang nasa kusina. Nauna sa paglalakad ang mag-ina habang si Mateo naman ay nasa likuran at nagbabantay. Palinga-linga siya sa paligid upang matiyak na walang makakakita sa kanila. Pataas na daan ang kanilang tinahak at maraming mga dawag at siit ang humaharang sa kanilang daraanan. Nahirapan si Marcus sa paglalakad dahil sa nakabalot na tela sa kanyang katawan. Bigla siyang nawalan ng balanse at nadapa. Natanggal ang tela na nakatakip sa kanya at napasigaw siya nang makita ang sugat sa kanyang tuhod. Anak, maliit lang yan. Malayo yan sa bituka. Kailangan na nating magmadali. Hindi po ako makatayo na maayos. Ang laki po ng sugat ko sa tuhod. Teka anak, ibebenda ko muna ang aking tuwalya para kahit papano maampat ang pagdurugo ng iyong sugat. Kumapit ka lang sa akin ha. Ako nang bahala sa iyo, Marcus. Sige, umakbay ka sa akin at aalalayan kita sa paglalakad. Salamat po, Papa. At sinamahan mo po kami ni Mama sa ganitong sitwasyon. Pamilya tayo. Sa katunay na anak na din ang turing ko sa iyo. Kaya huwag ka mag-alala. Sasamahan ko kayo ni Marsing sa lahat ng bagay. Huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon dito. Umalis na tayo dahil baka may makakita pa sa atin.
Napangiti si Marsing sa sinabi na yon ni Mateo kay Marcus. Masasabi niyang maswerte siya dahil mabait at mapagmahal ang pangalawang asawa niya. Tinanggap nito ng buo si Marcus, kahit anak pa niya ito sa unang asawa. Habang naglalakad, bigla silang nakita ng isang lalaki at itinuro sila sa mga taong susugod sa kanila. Dahil alam ng mga ito ang kinaroroonan nila, sinundan sila ng mga taong ito. Kalahati ng bilang ng mga tao sa kanilang baryo ang sumama sa paglusob na yon. Nang dumating ang mga ito, ay hindi na sila makatakas dahil naharangan ng mga ito ang kanilang daraanan. Pagkatapos ng ginawa ng anak mo sa apo ko, tatakas lang kayo! Dapat pagbayaran ng aswang na yan ang kanyang kasalanan. Hindi din siya pwedeng hayaang mabuhay na lang dahil baka marami pa ang kanyang maperwisyo. Hindi aswang ang anak ko at lalong hindi siya ang pumatay kay Bert. Paano nyo nagagawang pagbintangan ng isang tao nang wala kayong ebidensya? Nakita nyo ba siya na nagpalit ng anyo at naging isang aswang? Di ba hindi naman? Saan nanggagaling ang mga paratang ninyo? Hindi ito isang hinala dahil malinaw ang mga ebidensya. Bukod sa nakita siyang may dugo sa kamay at kasuotan, sinabi din ng isang lalaki na nakita silang dalawa na magkasama bago mangyari ang insidente na yon. Wala nang iba pang tao na nakasama ang anak ko nung araw na yon. Totoo ba yun, anak? Na magkasama kayong dalawa ni Bert bago siya nakitang patay at duguan? Opo, totoo po yun. Hindi ko naman tinatanggi. Pero nagiwalay din kami kasi umiiyak ako tapos pagbalik ko, naabutan ko na lang siya na wakwak na ang katawan. Wala akong ideya kung ano nangyari sa kanya. Kasi hindi ko man lang siya nadinig na sumigaw o humingi man lang ng tulong. Nagpapalusot ka pa! Kung hindi ikaw, sino ang papatay sa kanya, Aber? Nagsasabi ng totoo ang anak ko, Mang Selo. Hindi siya sinungaling. Paano ko papaniwalaan ang anak mo? Hindi ba may lahi kayong aswang? Aswang ang una mong asawa, kaya malamang ano pa ang aasahan namin? Sariling anak mo, hindi mo kilala. Hindi aswang ang dati kong asawa. Isa siyang antingero at kagaya ng ginagawa ninyo sa anak ko ngayon, napagbintangan lang siya. Dahil kayong mga tao, puro panghuhusga ang ginagawa nyo sa kapwa. Kung gusto ninyong mapatunayan ang nangyari, dapat tumawag kayo ng mga pulis at hinayaan nyo na silang mag-imbestiga. Hindi yung kung ano-anong haka-haka ang ginagawa ninyo. Hindi maaasahan ang mga pulis sa bagay na ito, kaya kami na lang ang gumagawa. Pero nakakasiguro ba kayo na tama at naaayon ang inyong ginagawa? Wala din patutunguhan ang pag-uusap na ito. Kaya mabuti pa, huliin niyo siya at ikapos! Bago pa man makalapit ang dalawang lalaki kay Marcus, ay agad na kumilos si Mateo para protektahan ang mag-ina. Niyakap naman ni Marsing ng mahigpit ang anak niya habang umiiyak. Mabilis na sinugod ng mga lalaki si Mateo at sinaksak sa tiyan. Hindi na nakailag pa ang lalaki nang makita ni Marsing na bumagsak sa lupa ang asawa niya habang hawak ang duguan nitong tiyan. Nalito na siya kung sino ang kanyang poprotektahan dahil parehong nasa panganib ang dalawa. Kaagad namang lumapit sa kanila ang mga lalaki at itinulak siya. Sinikap niya na protektahan ang anak upang hindi ito makuha sa kanya. Pero mas malakas ang puwersa ng mga ito. Dahil sa pagprotekta niya sa binata, napatulak siya at tumalsik. Kaagad namang kinuha ng mga lalaki si Marcus at iginapos ang dalawang kamay nito kahit na nangihina. Nagpumilit siyang puntahan ito. Pero napigilan agad siya ng dalawang ali. Itinali nila ang binata sa puno at pinagahampas ng latigo. Ang iba naman ay sinabuyan siya ng asin at maraming bawang. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaiyak at mapasigaw dahil sa nakikitang pagpapahirap sa kanyang anak. Magsitigil kayo sa ginagawa niyo sa kanya! Tingnan ninyo! Paulit-ulit niyo siyang sinasabuyan ng bawang at asin, pero walang nangyayari dahil hindi aswang ang anak ko! Pakawalan niyo na siya! Parang awa niyo na! Hirap na siya sa ginagawa ninyo! Paano kaya ako sa mga anak ninyo gawin yan, ha? Ano kayang mararamdaman ninyo? Tumigil ka, Marsing!
Kung ayaw mong magkasama kayong ilibing ng anak mo! Wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari. Mas mabuti pang ako na lang ang patayin ninyo kung talagang gusto ninyo na makagante. Ako na lang ang magbabayad sa mga ibinibintang ninyo na walang katotohanan. Tanggapin mo na lang ang kaparusahan ng anak mo, Marsing. Magulang ka din. Kaya dapat naiintindihan mo din ang nararamdaman ko nang mamatay ang kaisa-isa kong apo. Kung napangalagaan mo ang aswang na yan, hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Ikaw ang masarado ang utak sa ating dalawa. Paano kung hindi naman talaga si Marcos ang pumatay sa apo mo at hindi pala siya aswang? Paano kung ibang tao pala? Hindi ba kayo naaawa sa isang inosente na napagbintangan at mapapatay pero wala namang ginawang kasalanan? Ano pang hinihintay nyo? Sunugin nyo na siya! Nagalit ng husto si Marsing nang makita niya ang mga lalaking may dalang gas at lighter. Gusto niyang pigilan ang mga nangyayari pero pinagtulungan siya ng mga naroon para hindi siya makalapit sa anak niya. Nakita niya mismo kung paano sinunog si Marcus matapos ibuhos ang gas sa buong katawan ng binata. Sinindihan ng lalaki ang lighter sa kamiseta nito. Kumalat ang apoy mula ulo hanggang paa. Hindi kayang tiisin ni Marsing ang nakikita at halos himatayin na siya. Ang kanyang kaisa-isang anak ay unti-unting nagiging abo. Kahit ang mga taong nandoon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Nang subukan ni Marsing na lapitan ang anak, agad siyang pinigilan ni Mateo habang hawak ang saksak sa tagiliran nito. Niyakap siya nito ng mahigpit at wala na siyang nagawa kundi ang umiyak. Pagkatapos ng pangyayaring yon, labis na nagdalamahati si Marsing sa pagkawala ng kanyang anak. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at hindi lumabas. Tanging si Mateo lang ang nakasama niya sa lahat ng paghihirap na yon. Hanggang sa naisip niya kung hindi siya magiging matatag, hindi makukuha ni Marcos ang hustisya. Bumangon siya at nag-ayos ng sarili dahil hahanapin niya kung sino talaga ang may sala. Patutunayan niya sa mga tao na mali ang kanilang ginawang pambibintang. Nagulat naman si Mateo nang pumasok siya sa kwarto dahil hindi niya nakitang nakahiga at tulala si Marsing. Sa halip, nakita siya nitong nagsusuklay at naglalagay ng pulbos sa muka. Parang nakakapanibago ang mahal ko ngayon Nagiging okay na ba ang pakiramdam mo, mahal? Masakit pa rin para sa akin ang pagkamatay ni Marcos. Pero naisip ko rin na kailangan kong bumangon. Hindi matutuwa ang anak ko kung makikita niya ako na mahina ang loob. Ayaw niya pa naman ang palagi akong umiiyak kasi nasasaktan siya kapag ganun. Ama ka. Kailangan mo magpakatatag sa kabila ng lahat ng nangyari. Hindi solusyon dito magpakalugmok at sumuko na lamang. Simula nang mamatay si Marcos, hindi ka na pumasok sa trabaho at sinamahan mo na lang ako dito sa bahay. Hindi lang naman dapat sa akin lang umiikot ang mundo mo. Hindi naman kasi kita pwedeng iwanan ng hindi maayos ang iyong kalagayan. Pero ayokong pabayaan mo ang trabaho. Maayos na ako ngayon, magtrabaho ka na. Baka wala na tayong makain sa mga susunod na araw. Ang lakas pa naman natin sa ulam. May punto ka doon, mahal. Basta ba, makakapag-isa ka na dito papasok na ako sa trabaho ko. Alam mo naman kasi na medyo may kalayuan din yun dito sa atin. Medyo matatagalan ulit bago ako umuwi. Ang totoo niyan nag-aalala ko na baka kung ano pang maisipan mong gawin. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng ikasisira ko. Salamat, mahal ha. Nang dumating sa akin ang ganitong pagsubok, hindi ka umalis at sinamahan mo talaga ako. Ikaw naman, kailangan pa bang ipagpasalamat ang ganyang bagay? Obligasyon ko ito bilang asawa mo. Nagsisisi nga din ako dahil wala akong nagawa para ipagtanggol si Marcos. Ano ka ba? Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo nung araw na yun. Tingnan mo nga ang tiyan mo, nasugatan ka tuloy. Oo nga Pasensya na, mahal ha. Mas malakas kaysa sa akin ang mga lalaking yun. At hindi man lang ako nakailag. Ikaw talaga? Halika nga rito. Pinatunayan mo talaga na hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo.
Agad na lumapit si Mateo kay Marsing at nagyakapan silang dalawa. Kinabukasan, nag-ayos na si Mateo dahil papasok na siya sa kanyang trabaho. Hinintay muna ni Marsing ang asawa na makaalis bago siya pumunta sa talipapa para bumili ng isda. Magluluto siya ng paboritong ulam ng anak na si Marcos. Inaalala niya ito sa ganoong paraan. Pagdating naman sa talipapa, halos hindi siya makasingit dahil sa dami ng mga tao rito. Naisip niya nung una ay baka may murang bilihin kaya pinagkakaguluhan ito ng mga tao. Gayunpaman, napansin niya na iba ang ekspresyon ng mga kanilang muka at kinutuban siya ng hindi maganda. Dahil sa sobrang kuryosidad, naisip niyang makipagsiksika na rin at makiisyoso sa mga tao. Nang makarating siya sa pinagkakaguluhan ng mga tao, napatakip na lang siya ng bibig nang makita ang isang patay na tao. Ang nangyari sa katawan nito ay katulad ng nangyari sa apo ni Mang Selo. Wakwak ang tiyan hanggang sikmura at sabog ang bungo. Halos manghina siya dahil sa nakita. Doon, nagkaroon na siya ng hinala na may killer sa kanilang lugar at patuloy pa din itong naghahanap ng mga biktima. Nabalot ng kuryosidad si Marsing dahil sa nakita niya. Napagpasya niyang mag-imbestiga sa sarili niyang paraan para malaman kung sino ang pumatay sa mga tao. Alam niyang kailangan niyang gawin yun para malinis ang pangalan ng anak at dating asawa. Noong mga panahong yun, hindi niya alam kung paano magsisimula at kung sino ang kanyang pupuntahan. Pakiramdam niya ay hindi kayang aksyonan ng mga pulis ang nangyayari dahil mukhang hindi tao ang gumagawa nito. Habang naglalakad siya, aksidente niyang nabangga ang isang dalaga na sa tansya niya ay nasa edad 20. May dala itong basket na may laman ng mga kalamansi. Sa tingin niya, yun ay itinitinda ng babae. Pero nakapagdududa kung titingnan ang mukha nito. Hindi kasi ito mukhang tindera at mukhang may kaya. Nakasuot ito ng puting saya, kulay ginto ang buhok at napakaganda ng mata. Ngumiti ito sa kanya sa halip na magalit ng mabangga niya. Ginantian naman niya ito ng isang matamis na ngiti. Pasensya ka na, Ineng, ha? Medyo magulo ang aking utak kaya parang wala ko sa wisyo habang naglalakad. Magkano ba yung tinda mong kalamansi? 20 pesos lang po ang 1 kilo. 20 pesos? Parang napakamura niyan, ah. Hindi ka ba nalulugi niyan? Hindi naman po. Huwag po kayong mag-alala. Minsan lang makatsamba ng mura. Pabili ako na 1 kilo. Kayo na po ang bahalang kumuha. Ito po ang supot, oh. Dito nyo na lang po ilagay. O, eto. Ay, siya nga pala. Wala akong bariya. 500 na buo ang pera ko, eh. May bariya dito, kaso 5 piso. Kulang ng 15 pesos. Hindi pa kasi ako nakakapamili. Hayaan nyo na po. Ibayad nyo na po yan, maski magkano. Aba nagtatrabaho ka ng marangal. Hindi dapat ginugulangan. Eto. Meron pala ako ditong 50, hindi ko agad nakita. May panukli ka ba? Wala po eh. Wala pa po kasi akong benta. Sige, tanggapin mo na itong bayad kong 50, iha. Kasi masipag kang maghanap buhay at napakamura ng iyong ibinibenta. Ipangmeryenda mo yan mamaya o ibili mo ng kahit anong gusto mo. Ay, may ibibigay po pala ako sa inyo. Itong buto ng kalamansi, itabi niyo po yan tapos pwede ninyong itanim. Aba, kakaiba ka. Binibigyan mo ko ng butong pantanim, pwede naman ako magtanim ng isa mula sa mga binili ko sa'yo. Espesyal po ang butong yan at yan din po ang sukli sa pagmamagandang loob mo sa akin. Sige na nga. Salamat dito sa napakamura mong tinda at dito sa buto ng kalamansi. Mauuna na ako, ha. Mag-iingat ka sa daan. Isinilid ni Marsing ang buto ng kalamansi sa bulsa ng kanyang palda. Kahit hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Nagpatuloy siya sa paglalakad at pumunta siya sa mga antingero at albularyo sa kanilang lugar para itanong kung may nalalaman ba sila sa nagaganap na patayan. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuwang sagot mula sa kanila. Inabot siya ng gabi sa daan. Habang naglalakad,
nakarinig siya ng malalakas na yabag papalapit sa kanya. Gamit ang kanyang flashlight, nagpalinga-linga siya sa paligid at nakita niya ang isang malaking anino na halos kasing laki ng puno. Pinulot niya ang isang matabang kahoy sa may paanan at pilit siyang humarap sa likuran niya. Nang makita niya ang nilalang, agad siyang napaatras dahil sa takot. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng puting balahibo na kasing kulay ng nyebe. Makikita din ang mahahabang pangil at pulang-pula din ang kulay ng mga mata nito na tila nagbabaga. Mahaba din ang mga kuko at parang kasing talim yun ng kutsilyo. Itinaas ni Marsing ang hawak na kahoy at akmang ihahampas, pero bago pa man siya makagalaw, nabali nito ang hawak niyang kahoy. Nangilabot si Marsing sa kilos nito at wala na siyang nagawa pa kundi ang tumakbo palayo. Dahil naman sa pagmamadali, nadapa siya sa isang batuhan. Dumampot siya ng mga bato sa kanyang kinatumbahan at binato ang mga mata ng nilalang. Napuwing ito sa ginawa niya, kaya ipinagpatuloy niya. Nang maramdaman niyang nahihirapan na ito, dahan-dahan siyang tumayo at tumakbo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Naramdaman niya ang malamig na kamay ng nilalang sa kanyang binti at hindi na siya nakatakbo pa. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa posibilidad na siya ay mamamatay na. Gayunpaman, parang walang nangyari. Dahang-dahang iminulat ni Marsing ang kanyang mga mata at narinig niya ang kaluskos ng mga paa sa lupa. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki na hawak ang isang sanga ng kahoy. Agad na sinalubong nito ang nilalang. Sa bawat hampas ng kanyang sanga, tila ba nakukuryente ito kapag natatamaan sa katawan. Nang makalapag sa lupa ang nilalang, nagkaroon ito ng pagkakataong gumanti sa pag-atake. Sinubukan nitong manipulahin ang lalaki sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalit ng pwesto. Gayunpaman, sanay na ang lalaki sa ganoong galawan, kaya nang makatsamba ay sinamantala niya ang pagkakataon na yon at nagbigay ng isang malakas na hampas sa ulo nito gamit ang kahoy na hawak niya. Naglabas ng malakas na kislap ang kahoy at nagpalapnos ito sa katawan ng nilalang. Sa kabila ng sakit, bumangon pa rin ito at galit na umatake. Mabilis naman na kumilos ang lalaki. Kinuha ang maliit na supot na nakasuksok sa kanyang bulsa at dinukot ang kalabansi sa loob nito. Hindi na siya nagdalawang isip. Ibinato niya ang isang piraso sa dibdib ng nilalang at bigla itong nagliyab. Napasigaw ito sa labis na sakit at nagpagulong-gulong sa lupa habang sinusubukang patayin ng apoy na tumutupok sa kanya. Sa isang iglap, bigla na lang itong naging abo at tuluyan nang naglaho. Nang masiguro naman ng lalaki na wala na talaga ito, dali-dali siyang lumapit kay Marsing. Ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Oo, ayos lang ako. Ikaw ba? Ayos ka lang? Opo, huwag po kayo mag-alala. Kumapit po kayo sa akin para makatayo dahil mukhang nangihina na po kayo. Sige, maraming salamat sa tulong mo ha. Hindi ko akalain na may ganong klaseng nilalang pala sa lugar natin at baka sila na nga ang pumapatay sa mga tao rito. Mabuti naman at unti-unti nang nagkakaroon ng sagot ang mga tanong ko. Mapapatunayan ko na sa mga tao kung sino ba ang tunay na killer sa lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Teka, wala ho bang naalog sa ulo niyo o wala kayong kakaibang nararamdaman? Parang natatandaan niyo kung ano nangyari ha? Ha? Wala naman. Maliban na lang sa masakit na sugat sa binti ko kasi natusok ng kuko nung aswang. Saka bakit naman hindi ko maaalala ang nangyari? Nakita ko lahat. Ano bang ibig mong sabihin? May kakaibang kapangyarihan ng aswang. Anong kakaibang kapangyarihan ng aswang? Saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo. May nararamdaman na naman po akong kakaibang mga yabag na papalapit sa atin. Talasan niyo pong mabuti ang pakiramdam niyo. Oo, nararamdaman ko rin sila. Ito po, bibigyan ko po kayo nitong ginagamit kong pangontra. Siguraduhin niyo po na tatama ito sa katawan ng aswang at huwag niyong aaksayahin. Kalamansi?
Nakita niyo naman po kanina, di ba? Kung ano nagawa ng prutas na yan kanina. Kunin niyo na po. Sige. Nag-aalangan man, kinuha pa rin ni Marsing ang iniabot ng binata. Hindi niya maproseso sa isip niya kung paano kaya nagawang patayin ng maliit na bagay na yon ang nilalang. Nakita naman niya mismo kung paano ito nasunog. Ilang sandali lang, narinig nila ang malalakas na yapak na papalapit sa kanila. Agad silang nagtago sa likod ng malaking puno. Ilang sandali pa, dumagundong ang napakalakas na alulong sa paligid nila. Parang hindi lang isa ang kanilang naririnig, kundi marami. Sa pagkakataong yun, bumilis ng husto ang tibok ng puso ni Marsing. Lalo na noong sumilip siya at nakita niya ang 10 nilalang na naghihintay sa kanila. Hindi natin sila kaya. Napakarami nila. Baka sa halip na matalo ang mga yun ay mauna pa tayo. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hawak po natin ang pangontra laban sa kanila. Kapag hinayaan natin sila makaalis, mag-aasik lang sila ng lagim sa mga tao at mananatiling misteryo ang patayan na nangyayari. Hindi ko talaga maintindihan. Anong klaseng nilalang ba ang mga yan? Anong klaseng pangontra ang ginagamit mo? Ate, huwag po tayo masyado maingay. Baka marinig din na tayo. Ang gagawin lang natin ay magtatago tayo dito. Tapos palihim natin silang babatuhin ng kalamansi. Ganun ba? Pasensya na ha. Marami ako mga tanong. Bago lang kasi sa akin ang lahat eh. Sige, kainin niyo na po itong bunga. Ha? Ang asim niyan eh. Bakit ko naman yan kakainin? Kapag kinain niyo to, hindi makakalapit sa atin ang aswang dahil maaamoy nila ang kalamansi sa katawan natin. Magagawa natin ang kailangan nating gawin. Yun ang dahilan kung bakit nahihirapang makipaglaban ng mga aswang sa akin kanina dahil sa kapangyarihan ng kalamansi. Sobrang kakaiba naman yan. Pero sige na nga. Nuha ni Marsing ang isang supot na iniabot sa kanya ni Kanor. Isang karaniwang kalamansi lang ito, pero hindi ka panipaniwala ang nagagawa nito. Nang tingnan nila ang kinaroroonan ng mga nilalang, nakita ni Marsing ang isang lalaking papalapit. Tumayo si Marsing para puntahan ang lalaki, pero pinigilan siya ni Kanor. Kahit may kalamansi siya sa katawan, kaya pa rin siyang patayin ng mga ito kung hindi niya alam kung paano makipaglaban. Pinagmasdan mabuti ni Marsing ang lalaki. Napansin niyang parang hindi ito natatakot. Dire-diretso ito sa paglalakad. Ilang saglit pa, nakita niyang sinakmal ito ng isang nilalang. Hindi man lang ito umangal. Parang wala sa sarili ang lalaki. Sinenyasan naman siya ni Kanor na simulan na nilang itapon ang mga kalamansi. Bawat isang matamaan ay nag-aapoy ang katawan at nagiging upos na lang. 3 na lang ang hindi nila napapatay. Nagwawala ang mga ito dahil hinahanap sila hanggang sa naubos na ang 2 supot ng kalamansi. Habang nagwawala ang 3 nilalang, lumabas si Kanor mula sa kanilang taguan para makipaglaban sa mga natitira. May dala siyang bungkus na mga dahon ng kalamansi. Alam niyang mas mabilis niyang mapapatay ang mga ito sa paraang alam niya. Nakita niyang papalapit sa kanya ang isa. Mabilis siyang umikot at inihagis ang isang dahon ng kalamansi dito. Tumama ito sa braso ng nilalang at agad na nagdulot ng sugat. Napasigaw ito sa sakit at napaatras. Samantala, habang nasasaktan ito dahil sa sugat, mabilis na tumakbo si Kanor patungo sa isa pang nilalang. Mabilis niyang inihagis ang dahon ng kalamansi. Tumama ang mga dahon sa mukha nito at nagdulot ng maraming maliliit na sugat. Napahiyaw pa ito sa labis na sakit. Ang huling nilalang naman ay nagtatangkang salakayin si Kanor, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Inihagis niya ang huling dahon ng kalamansi sa nilalang. Tumama ito sa binti, nagdulot ng malalim na sugat. Napahiyaw ulit ito sa sakit at bumagsak sa lupa. Dahil sa mga sugat na natamo, ang 3 ay hindi na nakagalaw. Kinuha ni Kanor ang sanga at pinutol ito sa 3. Pagkatapos ay itinusok niya yon sa sikmura ng mga ito. Nag-apoy ang katawan ng mga ito at unti-unting naging abo. Lumabas kagad si Marsing mula sa kanilang pinagtataguan at lumapit kay Kanor.
Sabay nilang nilapitan ang lalaki na muntik nang maging biktima ng nilalang. Nakahandusay ito sa lupa, tulala at parang wala sa sarili. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagkaganyan? May ginawa ba ang nilalang na yun sa kanya? Utak ang tinatarget ng mga puting gabunan. Puting gabunan? Yun po ang tawag sa kanila dahil sa kanilang puting kulay. Sila ang pinakadelikado sa lahat ng aswang dahil may kakayahan silang manipulahin ang isip ng tao. Kapag tiningnan nila ang mata ng kanilang biktima, mawawala ito sa sarili kaya hindi makapanlalaban. Sa ganoong paraan nila magagawa ang gusto nilang gawin sa katawan nito. Kung makaligtas man sila, paggising nila, wala na silang maalala dahil tinanggal na ng aswang ang kanilang memorya. Kaya kung mapapansin niyo po, walang kahit sino sa lugar na ito ang nakakaalam sa mga puting gabunan. Kahit pa antingero o albularyo man yan. Sobrang lakas talaga ng kapangyarihan nila. Bakit hindi nangyari ang ganon sa akin? At saka sa'yo? Yun nga po ang ipinagtataka ko eh. Bakit alam niyo ang nangyayari? Bakit hindi kayo nawala sa sarili niyo? Meron po ba kayong mahiwagang kalamansi? Mahiwagang kalamansi? Yun ba ang ginamit mong pangontra? Ang buto ng kalamansi na ito ay ibinigay sa akin ng diwata. Nang itanim ko to, doon ko natuklasan na meron pala itong kakaibang kapangyarihan. Ito lang ang makakalupig sa mga puting gabunan at isa ako sa napili ng diwata para makipaglaban sa kanila. Kung nagawa mo makaiwas sa kapangyarihan ng gabunan, ibig sabihin no, isa ka din sa napili ng diwata. Teka, nakita niyo po ba yung dalaga na nakasuot ng puting saya at nagtitinda ng kalamansi? Sa pagkakataong yun, ay nagbalik sa alaala ni Marsing ang dalagang nakasalubong niya na binigyan siya ng buto ng kalamansi. Biglang nagliwanag ang kanyang isip. Natatandaan ko na. Habang naglalakad ako sa daan kanina, may nakasalubong akong isang babaeng nakasuot ng puting saya. Tapos binentahan niya ako ng mga dala niyang kalamansi. Tapos ibinigay niya sa akin ang isang buto at sinabi niya na itanim ko raw ito kaso hindi niya sinabi kung bakit. Ama, pinagkatiwalaan din kayo ng diwata. Sundin niyo po ang pinag-utos niya. Itanim niyo po ang butong ibinigay niya at palakihin ang puno nito. Lahat ng bahagi nito ay magagamit niyong pangontra laban sa mga aswang. Bakit hindi niya sinabi sa akin ng ganyan? Ano ako? Manghuhula? Mga diwata po ay hindi nangihimasok sa buhay ng mga tao. Tinutulungan lang nila tayo at bahala na tayong makatuklas sa misteryo. Grabe naman, ako pa pala ang kailangan makaalam sa sarili kong paraan. Ay, hayaan na nga. Ibig sabihin, kailangan ko pa maghintay ng ilang linggo bago ko mapakinabangan ng binigay niya. Sunod-sunod na ang namamatay dito sa lugar natin. Mas mabilis mong tumubo ang buto ng kalamansing yan kaysa sa pangkaraniwang buto. 1 linggo lang po ay isa na siyang ganap na puno at may mga bunga na din. Hindi ba matagal pa rin ng 1 linggo? Kailangan ng anak ko ang hustisya. Dapat mapatunayan ko na sa mga tao na hindi siya ang pumatay sa anak ni Mang Selo sa lalong madaling panahon. Ate, hindi po dapat minamadali ang lahat ng bagay. Ang lahat ay kailangan dumaan sa tamang proseso. Huwag po kayo mag-alala. Makukuha din ng anak niyo ang hustisyang kailangan niya. Sa ngayon po, ang misyon natin ay patayin ng mga aswang. Tanging-tango na lang ang naisagot ni Marsing sa sinabi ni Canor. Dahil sa natuklasan niya, agad niyang itinanim ang buto ng kalamansi sa likod ng kanilang bahay. Naghintay siya ng 1 linggo bago ito tumubo. Sa loob ng 1 linggong yun, sunod-sunod na bangkay ang natatagpuan sa kanilang lugar. Naging nakakabahala ang sitwasyon na yon dahil hindi malaman ng mga tao kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring patayan. Ang iba nga ay naghihinala na buhay pa si Marcus at itinatago lamang. Dahil dito, nakaisip si Marsing ng paraan nang mamunga na ang kalamansi na kanyang itinanim. Ibinenta niya sa palengke ang mga bunga nito upang mabili ito ng mga tao. Sa ganung paraan, hindi mawawala ang alaala nila kapag nakita nila ang puting gabunan. Gayunpaman, walang nangyari sa kanyang naisip na solusyon hanggang sa naisip niyang gumawa ng kwintas na gawa sa buto ng kalamansi.
Gumamit siya ng mahigpit na pandikit na gawa sa goma para mapagpatong-patong ang mga buto at makabuo ng isang kwintas. Pagkatapos nun, ito ay kanyang kinulayan. Naging mabenta naman ito dahil magaling siya sa pagdidisenyo. Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa din nangyari pero nagpatuloy pa din siya sa ginagawa at hindi sumuko. Nakaabot naman kay Kanor ang kanyang ginawa kaya pinuntahan siya nito. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ibinenta ang mahiwagang kalamansi sa mga tao? Hindi ba yun lang ang pangontra sa mga aswang? Saka hindi tayo nawala ng alaala dahil meron tayo noon. Sa ganung paraan, malalaman nila kung sino at ano ba talaga ang pumapatay sa lugar na ito. Ayoko na maipagdamot ang biyaya. Nakakaalarma na rin ang nagaganap na patayan. Pero sa'yo lang kasi yun ipinagkatiwala ng diwata. Hindi bale na. Hindi ko naman inuubos sa mga ibinebenta ko. Nagtitira rin ako sa sarili ko. Pero kapag hindi mo yan ginamit sa pakikipaglaban, baka maubos ang bisa niyan. Sa hindi naman niya yan ibinigay sa ibang tao. Alam ng diwata ang ginagawa mo. Baka parusahan ka niya. Maganda naman itong ginagawa ko. Para naman ito sa kapakanan ng lahat. Hindi ba? Bakit ba kasi hindi na lang ito ibigay sa lahat ng tao para matapos na? Parang hindi naman epektibo na tayong dalawa lang ang kumikilos. Hindi ba? Ate, may dahilan ng diwata. Magtiwala na lang tayo. Maswerte ka nga at pinagkalooban ka ng ganitong biyaya. Hindi gumagana ang kapangyarihan ng mga kalamansi sa ibang tao dahil hindi para sa kanila yun. Baka mamaya niyan, hindi na din gumana yun sa'yo. Paano ka naman nakakasiguro? Tingnan mo nga, kahit anong gawin mo, walang nangyayari. Kaya wag mo na yang ituloy pa. Hindi naman tayo siguradong magagalit nga ang diwata sa ginawa ko. Baka talagang wala pang nakakakita sa puting gabunan kaya walang nangyayari. Nakita ni Marsing na napapailing na lang si Kanor sa sinabi niya. Siya naman ay nanatiling kumpiyansa sa ginagawa niya. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa palengke, ay nakarinig siya ng mga sitsit at yabag na papalapit sa kanya. Pamilyar na sa kanya ang ganoong senaryo, kaya alam na niya ang gagawin. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang 5 pirasong bunga ng kalamansi at ang dahon nito. Nang makita niya ang anino ng malaking nilalang sa liwanag ng buwan, agad niyang binitiwan ang kanyang mga pinamili at inihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Bagamat kinakabahan at pinapawisan, dahan-dahan niyang hinarap ang muka sa aswang. Tumambad ang nakakatakot nitong itsura at nakahanda na din ito para sakmalin siya. Agad niyang binato ang 5 pirasong kalamansi sa gabunan at tumama ito sa dibdib ng nilalang. Hinintay niyang mag-apoy ang katawan nito pero walang nangyari. Isinunod niya ang dahon pero hindi man lang ito nagkaroon ng sugat. Labis na ang pagtataka niya ng mga sandaling yon at nangangatog na din ang kanyang tuhod dahil parang nawala na ang bisa ng kalamansi. Hanggang sa napatingin siya sa mata ng aswang at nasilaw siya sa liwanag nito. Napahawak siya sa kanyang sentido dahil sumakit ito ng napakatindi. Ang sakit ay parang hinihiwa at binabanat ang mga ugat sa kanyang ulo. Nang hindi niya na makayanan, natumba na lang siya sa lupa. Wala na siyang ibang maalala matapos yun at nakita na lang niya si Kanor na nakaupo sa kanyang tabi. Wala na din siya sa kanyang dinadaanan at nang ilingalinga niya ang kanyang paningin, napansin niya na siya ay nasa isang dampa. Ate, gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? Anong nangyari? Bakit narito ako? Ate, inatake ka ng puting gabunan. Mabuti na lang at dumating kagad ako para mailigtas ka. Hindi ka pa siguro sanay makipaglaban na walang kasama. Inatake ako ng puting gabunan? Kailan? Ang tanda ko lang, namalengke ako kahapon. Ate, ibig sabihin na wala ang alaala mo? Hindi mo ba dala yung kalamansi? Palagi kong dala yun. Hindi ko na nga inaalis sa bulsa ko kaya kapag aatakihin ako ng gabunan, handa ako at alam ko ang gagawin. Hindi mangyayari yung sinasabi mo. Tignan mo yung malaking sugat mo sa braso. Yan ang tanda na inatake ka ng aswang.
Tiningnan ni Marsing ang kanyang braso at nagulat siya nang makita na may malaki itong benda at may dugo na nakamantsa sa tela. Sa pagkakataong yon ay lumakas ang tibok ng kanyang puso at nakumpirma niya na nawala ang kanyang alaala. Totoo nga, may sugat ako sa braso pero bakit wala akong maalala? Palagi naman ako nagsisilid ng dahon at bunga ng kalamansi sa aking bag at bulsa. Hindi naman kaya wala nang bisa ang kalamansi. Hindi, niloloko mo lang ako at baka itong sugat ko sa braso nadali lang kung saan at hindi ito dahil sa kuko ng gabunan. Ate naman, bakit kita lulukuhin? Tayong dalawa lang ang magkakampi dito. Tayo lang ang pinagkakatiwalaan ng diwata para lumupig sa mga gabunan. Totoo mga sinasabi ko sa'yo. Hindi pwedeng mawala ng bisa ang kalamansi. Hindi pa nakukuha ng anak ko ang hustisya dahil hindi pa napapatunayan sa mga tao na hindi siya ang pumatay sa anak ni Mang Selo. Hindi ito maaari. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Posibleng mawala ang bisa ng mga kalamansi dahil sa ginawa mo. Tingnan mo ang nangyayari. Hindi ka kasi nag-iisip muna eh. Hindi ito pwede. Hahanapin ko ang diwata at hihingi ako sa kanya ng buto ng kalamansi. Hindi pa tapos sa mga kailangan kong gawin. Gagawa ako ng paraan para malaman ng mga tao na hindi aswang ang aking anak at dating asawa. Hindi ako pwedeng magpatalo. Nagmamadaling umalis si Marsing. Hindi na pinansin ang mga pagtawag ni Kanor. Binilisan niya ang pagtakbo at sa isang lugar na dinaanan niya, nakita niyang nagkakagulo ang mga tao. 2 tao ang natagpo ang patay, isang babae at isang lalaki. Bigla siyang natigilan at nanlamig ang kanyang katawan nang makita ang mga bangkay. Sa pakiwari niya, mag-asawa ang 2 ito at may 2 anak na umiiyak sa tabi nila. Naaawa siya sa mga bata. Nakaramdam siya ng matinding lungkot para sa kanila dahil sa tingin niya, hindi pa kaya ng mga ito ang mabuhay ng walang magulang. Nakita niyang sumunod pala sa kanya si Kanor. Lumapit ito sa mga bata at kinamusta ang mga ito. Ilang sandali lang, lumapit ito kay Marsing. Ate, 10 taon at 5 taon lang ang 2 bata. Hindi pa nila kakayanin kung walang mag-aalaga sa kanila. Ang masama pa nito, iniisip ng mga bata na nagpatayan ng kanilang magulang dahil palagi daw nag-aaway. Wala silang ka-idea na pinatay ng aswang ang mga ito. Kawawa naman sila. Inosente na nga sila. Napaka-misteryoso pa ng mga nangyayari. Bakit ba naman kasi minamalas tayo ng ganito? Isipin mo na lang ang mga kagaya nila. Hindi lang ito patungkol sa pambibintang ng mga tao sa anak mo. Patungkol ito sa gulong nangyayari sa lugar natin. Kailangan nila tayo. Anong dapat kong gawin? Paano ba natin matatalo ang mga aswang na yun? Pag nakita mo ulit ang diwata, humingi ka ng tawad at mangako ka na hindi mo nauulitin ang ginawa mo. Baka sakaling ibigay niya ulit sa iyo ang buto ng kalamansi. At kapag naitanim mo na ito at bumunga, magligtas ka lang ng mga tao, ate. Huwag kang mag-alala. Balang araw, malalaman din ng mga tao ang totoo. Hindi pa lang ito ang tamang panahon. Gawin na lang muna natin ngayon kung ano ang sa tingin nating tama. Hindi na nakasagot pa si Marsing sa sinabing yun ni Kanor dahil alam niya sa kanyang sarili na may punto ang sinasabi nito. Napayuko na lamang siya habang nagsasalita ito at napahiya siya sa kausap. Bumalik si Marsing sa lugar kung saan niya nakita ang diwata. Nakatayo lang siya doon, panay ang linga sa paligid. Nagbabaka sakali siya na dadating muli ang babaeng nagtitinda ng kalamansi. Umaasa siyang bibigyan siya nito uli ng buto na magiging pag-asa ng lugar nila para mailigtas ang mga tao sa mga puting gabunan. Inabot na siya na maghapon sa paghihintay pero hindi ito dumating. Wala na siyang nagawa kundi ang mapaupo sa lupa at mapahagulgol ng iyak. Nagsisisi na siya. Naisip niyang makasarili pala talaga ang kanyang hangarin kaya nakaramdam siya ng konsensya. Ilang sandali pa, sa kanyang pananahimik, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa kanya. Madilim na ng mga panahong yun, kaya ang iniisip niya ay baka pinuntahan na siya doon ng aswang. Gayunpaman,
nang pakiramdaman niya ang mga pagtapak sa lupa. Hindi yun mabigat at hindi galing sa isang malaking paa. Kaagad siyang napalingon at sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang nilalang na papalapit sa kanya. Ito ay ang babaeng nakasuot ng puting saya na may dalang kalamansi. Yun ang babaeng sinasabi ni Canor na isang diwata. Tumigil ito sa harapan niya at agad siyang tumayo mula sa pagkakaupo para harapin ito. Ikaw yung diwata na nagbigay sa akin ng mahiwagang buto ng kalamansi. Tama! Ikaw nga! May dahilan pala kung bakit mo binigay ang bagay na yun sa akin. Hindi ko agad nalaman nung una. Dapat pala tinanong muna kita tungkol dun. Tama. May dahilan talaga kung bakit binigay ko yun at hindi kita binigyan ng isang misyon para lang mapasawalang sala ang anak mo sa harap ng mga taong may maling pambibintang sa kanya. Kung hindi yun ang dahilan, bakit mo ibinigay sa akin ang buto ng kalamansi? Malamang, saan ko pa gagamitin yun, di ba? E di sa anak ko. Alam mo naman siguro kung gaano kabrutal ang ginawa sa kanya ng mga tao. Saka makakatulong din yun sa mga tao dahil sa kalamansi na yun, malalaman nila kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na ito. Bakit ba hindi mo nalang ipamigay yun sa lahat? Dadalawa kami ni Canor, anong magagawa namin para ubusin silang lahat? Eh mukhang napakarami nila. Hindi lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan. Kayong dalawa ni Canor ang mga natatanging tao na pinagtiwalaan ni Bathala para iligtas ang lugar na ito laban sa mga gabunan. Depende sa inyo kung anong paraan ang gagawin at ibinigay ko sa iyo ang isang importanteng misyon. Ano ba ang aking importanteng misyon? Pwede bang diretsuhin mo na ako para alam ko ang aking gagawin at mga dapat iwasan? Napapagod na akong manghula. Kailangan mong hanapin ang pinuno ng puting gabunan. Kapag nahanap mo ito, magtatapos na rin ang kanilang lahi dahil ang buhay ng mga nilalang na ito ay nakakonekta sa kanya. Ang misyon mo ay patayin ang kanilang pinuno. Paano ko malalaman kung sino ang kanilang pinuno? Napakarami nila. Isa na namang panghuhula. Hay! Ang mahiwagang kalamansi ay hindi nabubulok o natutuyo. Pero kapag nangyari yon habang nasa harap mo ang isang puting gabunan, ibig sabihin siya na ang kanilang pinuno. Kailangan mo maipatak sa mismong bibig ng gabunan ang katas ng kalamansi. Kapag nagawa mo yun, ang ibang gabunan ay hindi na makakapagtago at may ilang tao na makakakita sa kanila. Sila ang magpapatunay sa lahat na nabuhay ang nilalang na yun. Pero kailangan ninyong gumawa ng paraan para mailigtas sila. Akala ko ba mamamatay na sila kapag namatay ang pinuno nila? Ang komplikado naman nun. Ganun na nga, pero meron pa silang nalalabing isang araw para mabuhay at sa araw na yun, mas mabangis at mas mapusok sila kaysa dati. Mas magiging nakakatakot na sila at dito nakataya ang buhay ng lahat ng mga tao sa lugar na ito. Kapag napabayaan ninyo ang ganitong pangyayari, lahat kayo ay mamamatay. Walang makakaligtas kahit isa. Pero hindi ba? Nawala na ang bisa ng kalamansi na itinanim ko mula sa butong ibinigay mo. Hindi na yun gumana nung nakaraan na ginamit ko ito bilang pangontra. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, kaya ang kalamansing ipinagkaloob ko sa iyo ay magkakaroon muli ng bisa. Tandaan mo na sa ngayon, habang hindi pa nahahanap ang pinuno, tanging kayong dalawa lang ni Canor ang pwedeng gumamit nito. Hindi namin ito ipinagkaloob sa lahat ng nandito. Kapag nangyari yun, lalong magkakagulo sa lugar na ito dahil sakim ang mga tao at baka mag-agawan lang sila dahil dalawang mahiwagang buto lang ang meron kami. Saka lang sila magkakaroon ng karapatan dito kapag wala na silang pamimilian, kapag patay na ang pinuno. Naiintindihan ko na ngayon at alam ko na ang aking gagawin. Dapat pala inalam ko muna kung paano to gamitin. Pero hindi eh. Ang gulo talaga. Tama ka. Kailangan mo lang itong gamitin ng naaayon at tama. Sana ay magtagumpay ka. Nawala na ang diwata pagkatapos niyang magsalita. Si Marsing naman ay napuno ng pag-asa dahil sa wakas, alam na niya kung paano malulupig ang mga gabunan. Kinabukasan, agad niyang ikinuwento kay Canor ang lahat. Natuwa naman ang binata at nagplano silang hanapin ang pinuno. Nagkasundo silang mag-aabang sa kakahuyan tuwing hating gabi. Naghihintay sa mga darating na gabunan. Gabi-gabi silang naghahanda at nakikipaglaban.
Nakasuot siya ng kwintas na gawa sa mahiwagang kalamansi na tumubo mula sa buto na ibinigay ng diwata. Upang mas maging epektibo ang kanilang laban, nagtagpi-tagpi sila ng mga dahon ng kalamansi at gumawa ng matibay na tali. Ang mga dahon ay may makintab na berdeng kulay at matibay ang pagkakagawa, kaya't ito ang naging pangunahing sandata nila laban sa mga aswang. Sa bawat pagkakataon na may mga aswang na dumarating, si Marsing ay mabilis na kumikilos. Hawak ang tali, nagmamasid siya sa mga galaw ng mga aswang at naghihintay ng tamang pagkakataon. Kapag may aswang na lumalapit, agad siyang kumikilos at itinatali ang dulo ng tali sa katawan ng kalaban. Habang hinihila niya ito, sinisiguro niyang maiipit ang mga braso o binti ng gabunan at hindi na ito makakatakbo. Pagkatapos ay sisilipin niya ang kwintas kung may nagbago ba dito. Samantala, si Kanor naman ay may hawak na bunga at dahon ng kalamansi. Kapag may aswang na naipit na si Marsing, mabilis siyang umaatake at binabato ang aswang gamit ang mga ito. Ang bawat dahon at bunga na naibato niya ay magdudulot ng sugat sa katawan ng gabunan. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, halos 1 linggo na silang nakikipaglaban sa mga gabunan pero wala silang nakamit na tagumpay. Hindi natuyo o nabulok ang kalamansi na nakasabit sa leeg ni Marsing. Sa sobrang pagod, pareho silang nahiga sa lupa matapos talunin ang mga aswang sa huling gabi ng kanilang pakikipaglaban. Pareho na silang nawawalan ng pag-asa na mahahanap pa nila ang pinuno. Hindi natin alam kung gaano nga ba karami ang mga gabunan na yan. Paano ba natin mahahanap ang kanilang pinuno? Sa tingin ko walang kwenta ang ginagawa natin. May iba pa kayang paraan? Mabuti na din na ginagawa natin to. Nababawasan ang mga gabunan na nag-aasik ng lagim sa mga tao. Pero tama ka. Napakadami nga nila. Napakahirap malaman kung sino ba talaga ang kanilang pinuno. Kaso, ano pa ba ang iba natin pwedeng gawin? Ito lang naman ang paraan. Baka sinabi lang yun ng diwata para sipagin tayo sa pagpatay sa mga aswang. Kung ganon, baka maubos nga natin sila. Pero hindi na makukuha ng anak ko ang hustisya sa pagkamatay niya. Wala din pala akong mapapala rito. Ate, maghintay lang tayo. Hindi pa naman huli ang lahat. Baka mahahanap pa natin sa susunod na pakikipaglaban natin. Hanggat nandyan ang kalamansi, may pag-asa tayo. Magtiwala ka lang. Nandito naman ako palagi sa tabi mo. Sana nga balang araw, matapos na ang lahat ng ito. Ate, naririnig mo ba yun? May kaluskos na papalapit sa atin. Maging alerto ka. Oo, naririnig ko yun. Baka sa pagkakataong ito, mahanap na natin siya. Umayo na tayo dito. Talasan nating maigi ang pakiramdam para maihanda nating muli ang ating sarili sa pakikipaglaban. Sabay na tumayo ang dalawa at inihanda ang kanilang mga sarili para sa pakikipaglaban. Inilabas nila ang kanilang mga pangontra kasama ang taling ginawa nila mula sa mga dahon ng kalamansi. Ilang sandali pa, nakita nila ang isang malaking nilalang. Mas malaki ito kaysa sa mga karaniwang gabunan na kanilang nakalaban. Ang katawan nito ay mas matipuno kumpara sa mga karaniwang puting gabunan. Sa bawat takbang nito, ang lupa ay yumayanig at ang hangin ay lumalakas. Nagpalitan ng tingin si Kanor at Marsing. Alam nilang hindi basta-basta ang nilalang na kanilang kaharap. Sa pagkakataong yun, biglang natuyo ang kalamansi sa kwintas ni Marsing. Naisip nila na posibleng ito na ang pinuno ng mga puting gabunan. Sumugod si Marsing at sinubukang itali ang katawan ng aswang, ngunit naunahan siya nito at sinira ang tali. Mabilis naman na sumugod si Kanor. Itinapon ang mga bunga ng kalamansi sa aswang. Pagkatapos ay inihanda ang sanga upang gawing panangga sakaling sumugod ito sa kanya. Samantala, si Marsing naman ay ibinato ang mga dahon sa katawan ng nilalang. Umaasa na makakapigil ito sa galaw ng kaaway. Pero kahit anong gawin nila, tila hindi ito umuubra dahil napakagaling umilag ng aswang at tila ba kabisado nito ang kanilang mga galaw. Bigla namang sinakmal ng gabunan si Kanor
at tumama ang kuko nito sa tagiliran. Mabilis na naibato ni Kanor ang nag-iisang dahon ng kalamansi sa mukha ng aswang. Napaatras ito dahil sa sakit na nararamdaman. Naghanda naman si Marsing. Dali-dali niyang hinampas ng hawak niyang sanga ang likod ng aswang, pero sinugod siya nito at dumamba ng napakalakas. Si Marsing ay tumalsik sa may puno. Bagamat masakit ang tagiliran, kaagad na tumayo si Kanor. Kumuha siya ng ilang piraso ng bunga ng kalamansi at ibinato ito sa aswang. Dahil sa panghihina, tumama lamang ito sa isang daliri ng paa ng aswang. Umapoy ang bunga at napahiyaw ang aswang ng dahil sa sakit. Nang manghina ang aswang, agad na pinuntahan ni Kanor si Marsing at tinulungang bumangon. Tumakbo silang dalawa palayo sa lugar na yon. Sa kabila ng kanilang pagod, binilisan pa rin nila ang kanilang pagkilos upang makatakas. Nakampante sila nang malayo na ang kanilang natutuntun at hindi na nila naririnig pa ang mga yabag ng aswang. Dumiretso sila sa bahay ni Marsing dahil gagamutin niya muna si Kanor dahil puno na ng dugo ang tiyan nito. Itatapal ko na itong dahon ng kamarya sa sugat mo. Tiisin mo lang ang hapde, ha? Kailangan pumasok ang katas nito sa loob. Aray! Aray ate! Sobrang sakit! Tiisin mo lang. Pag sumasakit yan, ibig sabihin epektibo. Malayo pa yan sa bituka, huwag kang mag-alala. Ate, sa wakas, nahanap na rin natin ang pinuno ng mga gabunan. Ang kaso lang, parang napakahirap niyang maging kalaban. Sobrang lakas niya at ang galing umilag. Mukhang hindi natin napaghandaan ang pakikipaglaban sa kanya kaya tayo nahihirapan. Kaya pala siya ang pinuno dahil siya ang pinakamalakas. Ganun na nga. Hindi talaga tayo handa para dito. Maayos na itong pagkakatapal ko. Pabahawin mo na lang ang sugat. Kapag maayos ka na bukas, magsasanay tayo. Pag-aaralan natin ng mabuti ang galaw ng gabunan para sa susunod, hindi na tayo matatalo. Ate Marsing, kailangan ko na palang bumalik sa bahay. May mga alaga akong hayop na kailangan puntahan. Baka mamaya, kainin nyo ng aswang o nakawin ng kapitbahay eh. Makakaya mo bang umuwi sa ganyang kondisyon mo? Iika-ika ka pa nga kung lumakad oh. Oo, kaya ko. Kaya ko pa naman kasi may natitira pa akong lakas. Huwag mo ko masyadong alalahanin. Sige, mag-iingat ka ha. Pagkatayo ni Kanor, biglang may kumatok sa pinto. Agad naman na pinuntahan ni Marsing ang pinto at binuksan ito. Bumungad si Mateo. Ito ay pilay at nahihirapang lumakad. Halata sa mukha niya ang sakit at pagod, pero may bahid din ng pag-aalala. Ibinaba niya ang mga dala niyang gamit sa sahig at inalalayan naman siya ni Marsing papasok. Nanatili si Kanor sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa siya umalis upang magbigay respeto sa bagong dating. Hindi ka nagsabing uuwi ka ngayon. Hindi tuloy kita na ipagluto ng pagkain. Magpahinga ka na muna sa sala at ipaghahanda kita. Ayos lang ako. Kumain naman ako sa terminal bago umalis. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Gusto kong mainitan na sikmura ko. Sige, maupo ka muna dyan sa sala. Ipagtitimpla kita ng kape. Mabilis lang ito. Oh, may kasama ka pala sa bahay. Pamangkin mo ba? Pero parang ngayon ko lang yata siya nakita. Si Kanor nga pala. Hindi ko kaano-ano ang batang yan, pero madalas kong makasama. Parang anak ko na rin, kapalit ni Marcus. Mabait yan. Ay, Kanor, si Mateo, asawa ko nga pala. Sa bayan pa yan nagtatrabaho kaya minsan lang umuwi rito. Mabuti at nag-abot kayo ngayon sa bahay at nang makilala nyo rin ang isa't isa. Kayo po pala ang asawa ni Ate Marsing. Kumusta po kayo? Maayos naman ako. Mabuti na lang at sinamahan mo yang si Marsing habang wala ako dito. Nangungulila pa din kasi siya kay Marcus nang mawala ito. Kaya nga po eh. Parang nanay na din po ang turing ko kay Ate Marsing. Kasi wala din naman po akong pamilya dito. Hinayaan ni Marsing ang dalawang lalaki na makapag-usap sa sala habang abala siya sa pagpapainit ng tubig para sa kanilang kape. Habang naghahanda siya ng 2 tasa, biglang lumapit sa kanya si Kanor. Oh, Kanor,
Akala ko nag-uusap kayo ng asawa ko. Iidlip lang daw muna siya saglit dahil napagod daw po siya sa biyahe. Doon ka na. Dadaling ko na lang ang kape ninyo. Ate Marsing, may kakaiba po ako nararamdaman kay Kuya Mateo. Parang anlansa-lansa po ng amoy niya. Sa factory kasi ng sardinas nagtatrabaho ang asawa ko kaya ganun ang amoy niya. Wala namang kakaiba ron. Pero ganun po ang naaamoy ko kapag nakikipaglaban ako sa mga gabunan. Yung parang nabubulok na karne ng tao. Talaga? Sabihin ko nga sa asawa ko maligo siya. Medyo tamad kasing maligo yan eh. Pero ate, wala ka bang napapansing kakaiba? Yung kalamansi na nakakwinta sa leeg mo. Nabulok na oh. Kanina, natuyo lang yan. Baka ganun lang talaga habang tumatagal. Kasi 'di ba, nakita na natin ang pinuno ng mga gabunan kanina. Ate, ganito ha. Ayokong pag-isipan na masama si Kuya Mateo. Pero malinaw na ebidensya ang mga nakikita ko. Bukod sa mga nabanggit ko sa'yo, napansin ko din, nalapnos ang kanyang paa at parang nasunog ito ng apoy. Hindi ba? Sa paa ng gabunan tumama yung bunga ng kalamansi kanina? Ano bang gusto mong palabasin, Kanor? Ang asawa ko ay isang aswang at siya ang pinuno ng mga gabunan? Imposibleng mangyari yon. Hindi man kami madalas magkasama, kilalang-kilala ko siya at wala akong naramdamang kakaiba simula na magsama kami sa iisang bubong. Ano kung gano'n na nga? Kaya pala ipinagkatiwala sa'yo ng diwata ang isang buto ng kalamansi. Dahil nasa tabi mo lang pala ang kailangan nating lupigin. Ate, maging mapanuri ka para matapos na ang kaguluhan sa ating lugar at makamit na ng anak mo ang gusto mong hustisya. Pero hindi natin dapat pag-isipan ng ganyan ng ibang tao. Ganyan ang nangyari sa dati kong asawa at saka isa-isa kong anak. Pati ba naman ikaw, ganun ka na rin mag-isip? Kung ganun pala, wala ka na rin ipinagkaiba sa mga taong pinaghinalaan sila ng hindi maganda. Hindi po paghihinala ang ginagawa ko. Sa tagal ko na nakikipaglaban sa mga gabunan, nararamdaman ko na hindi tao si Kuya Mateo. Kanor, kung ganyan ka mag-isip, umalis ka na at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Kaya ko nang makipaglaban sa mga gabunan ng mag-isa. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Marsing naman, huwag po naman kayong ganyan. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na! Alis! Ipinagtulakan ni Marsing si Kanor palabas ng pinto. Pakiramdam niya ay bumabalik na naman ang nangyari sa nakaraan at isa na naman sa mga mahal niya sa buhay ang napagbibintangan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng konsensya sa ginawa niyang pagtataboy kay Kanor. Naisipan niyang kumpirmahin ang mga sinabi nito. Lumapit siya sa natutulog na asawa at inamoy ito. Napansin niyang amoy bulok na dugo at karne ang asawa. Nakita rin niya na nangingitim at nagnanaknak ang paa nito. Para bang nasunog yun. Hinawakan niya ang kalamansi sa kwintas na nasa leeg niya. Napansin niyang mas lalo itong nabulok nang lapitan niya si Mateo. Sa pagkakataong yun, nag-umpisa na siyang kabahan at nagkaroon siya ng hindi magandang hinala. Naisipan niyang habulin si Kanor, ngunit bago pa man siya makakilos, narinig niyang gumalaw si Mateo. Yung bagay na yan na nakasabit sa iyong leeg. Wala lang ito. Parang nabubulok na yan at hindi na maganda ang amoy. Bakit hindi mo na lang itapon? Kung naiirita ka sa itsura dahil nabubulok na, wag mo na lang tingnan at pansinin. May ginagawa ba kayo nung Kanor na yon na hindi ko nagugustuhan? Mahal, bakit ganyan ka magsalita? Wala na yung puno ng kalamansi na itinanim mo. Pinutol ko na at siniliban bago ako pumasok sa ating bahay. Dahil sa sinabing yun ni Mateo, naisipan niyang pumunta sa likod ng bahay para tingnan ang tanim niyang kalamansi. Napanganga siya nang makita na wala na ito at nasunog. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Para bang nawala ang kanyang huling pag-asa. Tumingin siya sa kanyang asawa at napansin niyang nag-iba ang itsura nito. Hindi na ito ang dating Mateo na kanyang nakilala. Sa halip, ito ay naging isang lalaki na mukhang mapusok at mabalasik. Ang sumunod na nangyari ay mas lalo pa niyang ikinagulat.
Lumapit si Mateo kay Marsing at biglang hinila ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Itinapon niya ang nabubulok na kalamansi sa katabi nilang bintana. Hindi makapaniwala si Marsing sa ginawa ng asawa, kaya tinanong niya ito, pero tiningnan lamang siya nito ng nakangisi. Ilang sandali pa, biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Sa katunayan, ang nilalang na nakaharap ni Marsing ay ang kaparehong nilalang na nilabanan nila ni Nicanor kanina lamang. Sa pagkakataong yun, nakumpirma niya na ang pinuno ng mga gabunan ay walang iba kundi ang kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan, lumapit ang aswang kay Marsing at hinawakan ang braso niya. Mabilis na gumalaw si Marsing para umiwas, ngunit hindi siya nakaligtas sa mabilis na pag-atake ni Mateo. Hinawakan siya nito sa leeg at mahigpit ang pagkakahawak nito. Pinipilit niyang huminga, ngunit tila nauubusan na ng hangin ang kanyang mga baga. Kahit anong pilit niya, hindi niya magawang makawala sa mahigpit na kapit ng aswang. Nagpumiglas si Marsing para makawala sa pagkakasakal. Sinubukan din niyang iwasan ang mga pangil ni Mateo, kaya siya nagtatatalon, pero masyadong malakas ang aswang. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanyang likuran. Nagdulot yun ng matinding sakit at nagpabagsak sa kanya sa sahig. Habang nakahiga, sinubukan ni Marsing na gumalaw, ngunit nangihina ang kanyang mga paa. Naghanap siya ng paraan para makawala, pero napakalakas ng aswang, hanggang sa naalala niya na may bunga pa siya ng kalamansi sa kanyang bulsa. Naisipan niyang ipatak yun sa bibig ng kanyang asawa. Ngunit bago pa niya makuha ang kalamansi, inapakan ng aswang ang kanyang braso. Nabitiwan niya ang kalamansi at ito ay gumulong sa kasumuot sa ilalim ng isang aparador. Nakatuon ang kanyang mga mata dito. Sinubukan niyang abutin ang bunga, ngunit mabilis na gumalaw ang aswang. Binuhat siya nito at ipinagbalibagan sa saig. Mabuti na lang at tumama ang kanyang ulo sa isang karton, kaya hindi siya nabagok. Tumingin siya sa mata nito at naisip niya na marahil may bisa pa ang kalamansi kahit wala na ito sa kanyang katawan, dahil hindi pa nito namamanipula ang kanyang utak. Umibabaw sa kanya ang aswang at pagkatapos ay umalulong ito ng napakalakas. Hindi na makaalpas pa si Marsing dahil sa higpit ng pagkakadagan sa kanya at hindi niya kayang labanan ang puwersa nito. Ilang sandali pa, nilabas na nito ang pangil at tumulo ang laway mula sa bibig nito. Ipinikit na lang ni Marsing ang kanyang mata at naghintay ng kanyang wakas. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng mga kaluskos. Tila nawala ang aswang sa ibabaw niya. Paglingon niya, nakita niya ang aswang na nakasandal sa dingding. Nakatali sa leeg nito ang isang tali na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng kalamansi. Nandoon din si Nicanor. Mabilis at determinado ang kilos ito habang winawasak nito ang sikmura ng aswang gamit ang matalim na sanga. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at iniabot ang supot. "Ate! Bumangon ka na dyan! Ipatak mo ang bunga ng kalamansi sa bibig niya!" Kanor, pwede bang ikaw na lang? Parang hindi ko pa rin kayang gawin ito. Matagal din kami nagkasama ni Mateo at marami ng pinagdaanan at pinagsamahan. Hindi ko kayang mamatay siya sa aking mga kamay. Ate, isipin mo na maraming mga inosenteng tao mamamatay dahil sa kanilang lahi. Hindi ba't sila din ang dahilan kung bakit napagbintangan at namatay ang dati mong asawa at pati na rin ang kaisa-isa mong anak? Hindi ba't ito na yung matagal mo nang gustong mangyari? Makakamit na nila ang hustisya at matatahimik na ang lugar natin. Magagawa ko kaya ito? Magagawa mo yan, ate. Kailangan mong gawin yan. Dahil yan ang misyon mo para mapabuti ang lagay natin lahat. Parang awa mo na, ate. Ipatak mo na ang bunga ng kalamansi. Kahit nangangatal ang buong katawan, pinilit ni Marsing na tumayo. Hawak niya ang supot na inebot sa kanya ni Nicanor. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakagapos na aswang. Patuloy pa rin si Nicanor sa pagtusok sa sikmura nito gamit ang matalim na sanga. Saktong napahiyaw ang aswang kaya nakabukas ang bibig nito.
Mabilis naman na kinuha ni Marsing ang isang piraso ng bunga ng kalamansi mula sa supot, saka binuksan ito gamit ang kanyang kuko. Nang mabuksan niya ito, nakapikit siyang piniga ang kalamansi at pinatalsik ang katas nito sa mismong bibig ng aswang. Ilang sandali lang ang lumipas, nangisay ang aswang at umalulong ito ng napakalakas. Biglang lumabas ang usok sa katawan nito. Ilang saglit pa, umapoy ang katawan ng aswang at unti-unting nasunog at naging abo. Sa pagkakataong yun, naramdaman nila ang kalayaan dahil wala na ang pinuno ng mga puting gabunan. Magtatapos na ang lahi ng mga ito. Gayunpaman, narinig nila ang ingay ng kaguluhan mula sa labas. Alam nilang hindi pa tapos ang laban. Marami pang aswang ang naghihintay sa labas. Mangyayari na yung sinabi ng diwata. Makikita na ng mga tao ang gabunan. Anong gagawin natin? Kanor, handa ka ba sa mga mangyayari? Sinabi rin ng diwata na magiging mas agresibo at mabangis sa mga ito. Oo ate, handa ako sa mangyayari. Bago ako pumunta dito, inasahan ko na ang lahat ng pagkakagulo. Kaya dali-dali kong inani ang mga bunga ng kalamansi sa puno. Anong gagawin natin? Paano natin maipamimigay sa mga tao? Paano natin sila mapapaniwala na ang kalamansi ang pangontra sa mga aswang? Basta ate, matatapos na ang lahat. Kapag nasa ganitong kalagayan na tayo, magiging desperado na silang subukan ng lahat ng bagay. Mailigtas lang ang sarili nila, pati ang mga mahal nila sa buhay. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Lumabas na tayo at simulan na ang pakikipaglaban sa mga puting gabunan. Umang-ayon si Kanor sa sinabi ni Marsing at nauna itong maglakad. Sa may pinto ng bahay, nakita nila ang 3 malalaking bayong na puno ng bunga ng kalamansi. Kahit mabigat yun, binuhat nila ang mga ito at naglakad palabas. Paglabas nila, nakita nila ang mga taong nagkakagulo. Hindi nila alam ang gagawin. May isang patay na din na nakahandusay sa lupa. Pinagsasaluan ito ng 2 aswang. Ang mga aswang ay naglipa na nasa paligid at mas agresibo ang mga ito. Sa pagkakataong yun, hindi maintindihan ng mga tao ang gagawin, kaya gumagawa sila ng sari-sariling paraan. Ang iba ay sinasabuyan ng bawang at asin ng mga aswang. Ang iba naman ay gumagamit ng baril, mga paputok at bomba. Sinimulan ni Kanor ang pamimigay ng bunga ng kalamansi sa mga tao. Ipinakita niya na nakamamatay ito ng aswang dahil ang bawat aswang na binabato niya nito ay nasusunog at nagiging abo. Sa kabilang banda, lumapit si Marsing kay Mang Selo para bigyan din ito ng kalamansi. Ang ginagamit ni Mang Selo ay baril, ngunit hindi ito epektibo sa katawan ng aswang. Mang Selo, itong bunga ng kalamansi, hindi po talaga gagana ang baril sa mga gabunan dahil hindi yan ang pangontra sa kanila. Bakit ba nakikialam ka? Baka nakakalimutan mo. Ang anak mo at ang dating asawa mo ay aswang. Sila may kagagawa ng lahat ng ito. Naghihiganti ba ang lahi nila dahil pinatay namin sila? Hindi ka pa rin naniniwala hanggang ngayon? Nakikita mo naman ang mga nilalang na yan. Sila ang pumatay sa apo mo, hindi ang dating asawa at anak ko. Apa, anong malay ko? Basta wag mo kong pakialaman sa ginagawa ko. Mang Selo, umalis na po kayo dyan. 3 gabunan ang palapit sa inyo. Kung ayaw ninyong tanggapin itong kalamansi, umalis na lang ho kayo. Ako na po ang bahala sa kanila. Hindi pinansin ni Mang Selo si Marsing. Sa halip, inihanda niya ang kanyang baril para sa paglapit ng mga aswang. Binato ni Marsing ng kalamansi ang isang aswang. Agad itong nasunog at bumagsak sa lupa. Hinila ni Marsing si Mang Selo, ngunit nagmatigas pa rin ito at patuloy na binaril ang mga aswang. Bago pa man maipaltok ni Marsing ang kalamansi sa 2 natitirang aswang na papalapit sa kanila, biglang dumamba ng malakas ang mga ito. Nawalan sila ng balanse at natumba. Kinalabit ni Mang Selo ang hawak na baril at itinutok sa mga aswang, pero huli na ang lahat. Nasakmal siya ng isa sa mga ito. Tinutusok ng mahahabang kuko ang dibdib ng matanda. Nasaksihan ni Marsing ang brutal na nangyari. Hinati ng aswang sa gitna ang katawan ni Mang Selo. Lumabas ang mga lamang loob nito at dinukot ang puso ng matanda. Kinain ito ng aswang. Sa pagkakataong yun,
Naaawa si Marsing dahil sa nakita. Ngunit wala siyang magawa dahil nagmatigas si Mang Selo. Binato na lang niya ng kalamansi ang aswang at ito ay nasunog at naging abo rin. Sa kabilang banda, tila ba nakagawa ng estratehiya si Kanor. Nagsama-sama sa isang tabi ang mga tao habang ang mga aswang naman ay nakagapos sa mga puno. Ang ibang tao naman ay natuto ng gamitin ang kalamansi. Ilang sandali pa, nakita niya si Kanor na itinataboy palayo ang mga tao. Marahil pinaalis niya ang mga ito. Samantala, patuloy na nag-iisip si Marsing ng paraan upang matalo ang mga aswang. Naghahanap siya ng isang bagay na magbibigay sa kanila ng lakas laban sa mga nilalang na yon para mas mabilis nila itong malupig. Habang nag-iisip, napatingin siya sa isang sulok. Biglang nagliwanag ang kanyang isip sa pagkakataong yun. Bigla namang lumapit ang binata sa kanya. Ate, kaunti na lang. Mauubos na mga pesting aswang na yan. 10 piraso na lang ang kalamansi na natitira. May 5 piraso pa rito sa akin. Alam ko na ang sunod na gagawin. Gagawin natin. May nakita akong bomba. Isasama natin dito ang mga kalamansi, tapos pasasabugin natin. Sa tingin ko, gagana ito sa natira na 20 aswang. Ate, sigurado ka ba dyan? Tanging ang kalamansi lang ang binigay ng diwata na pangontra. Sa tingin ko, oo. Dahil sa pakiwari ko, ang kalamansi ay inorasyonan gamit ang apoy. Mas magiging makapangyarihan ito kapag isinama natin sa bomba. Sige, gawin natin. Kung sa tingin mo ay mauubos natin silang lahat. Kaunti na lang, magtatagumpay na ang ating laban. Tama, ngayong araw ay magwawakas na ang lahi nila. Maingat na inilagay ni Kanor ang mga kalamansi sa tabi ng bomba. Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang inilagay ang bomba sa gitna ng mga nakagapos na aswang. Kinuha niya ang posporo at maingat na sinindihan ang dulo nito. Lumapit siya kay Marsing at agad silang tumakbo palayo sa lugar at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Habang nakasilip, maingat nilang pinagmasdan ang mangyayari. Ilang sandali pa, biglang nagliwanag ang paligid at sumabog ang bomba sa kinaroroonan ng mga aswang. Sa isang iglap, naglaho ang mga aswang. Nagyakap ang dalawa dahil sa tagumpay nila. Natahimik ang mga tao sa kanilang lugar mula noon. Wala nang naganap na patayan. Nakuha na rin ng dating asawa at anak ni Marsing ang hustisya dahil nalinis na ang pangalan nila sa mga tao. Si Mang Selo, na nambintang sa kanila, ay nakuha ang karma dahil namatay ito sa kamay ng mga aswang at sa brutal pang paraan. Lalong naging malapit ang loob ni Marsing at Kanor sa isa't isa. Itinuring na ni Marsing ang binata na tunay niyang anak, kapalit ni Marcus. Pinatira niya si Kanor sa kanyang bahay. Isang araw, nagpakita sa kanila ang diwata. Nagpasalamat ito sa kanila dahil niligtas nila ang mga tao sa kanilang lugar. Ang diwatang yun pala ang tagapangalaga ng lugar nila at meron itong mabuting puso para sa mga tao. Sa pagkakataon na yon, natutunan ni Marsing na hindi dapat minamadali ang mga bagay-bagay. May tamang proseso at kailangan magtiwala dito. May pamamaraan ang mas makapangyarihan. Gaya ng diwata na ginagamit lang pala silang instrumento upang mailigtas silang lahat. Ang kwentong ito ni Marsing ay nagpapaalala sa atin na ang hustisya ay hindi laging madaling makamit. Minsan, kailangan nating magtiwala sa proseso at maghintay ng tamang panahon. Tulad ni Marsing, dapat tayong matuto mula sa ating mga karanasan at magtiwala na may mas malaking plano para sa atin. Hindi natin kailangan magmadali dahil ang tamang panahon ay darating din. At sa pamamagitan ng pagtitiwala, pagkakaisa at pag-asa, makakamit natin ang kapayapaan at kaligtasan.